Magandang araw mga bata! Maligayang pagbabalik sa ating klase sa Mother Tongue Base. Ako muli si Binibining Criseladia, ang inyong guro para sa araw na ito. At ito ang ating magiging aralin sa buong linggo. Para sa linggong ito mga bata, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagkilala sa tula at bugtong. Ngunit bago natin ituloy ang ating aralin, huwag kalimutang makinig ng mabuti at magsulat ng mahalagang impormasyon kung kinakailangan. Para sa pagsisimula ng ating aralin, tingnan muna natin kung tayo ba ay may nalalaman ng impormasyon tungkol sa ating aralin sa linggong ito. Simulan natin sa isang panimulang pagsasanay. Para sa ating maikling pagsasanay, ito ang ating panuto. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. Kayo ay magkakaroon ng 10 segundo para sa pagbabasa at pagpili ng inyong wastong sagot. Simulan na natin. Masaya ko kayong binabati mga bata. Kung kayo ay nakakuha ng 5, magaling. Pero kung kayo ay nakakuha ng 3 pababa, huwag kayong mag-alala at marami pang pagkakataon para kayo ay mag-review at mapag-aralan ang ating aralin. Ngayon naman mga bata, ituloy natin ang ating aralin sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa isang paksa na tatalakay niyo na rin noon. Ang panuto, piliin ang salitang katugma o pareho ng huling tunog ng salitang nasa kahon. Para sa unang bilang, ang salita ay ulat. Alin sa mga sumusunod ang katunog ng salitang ulat? Ulap, tula, o dagat? Para sa ikalawang bilang, ang salita ay magulang. Alin sa mga sumusunod ang katunog na salita ng magulang? Bunga, ngayon, nagising. Para sa ikatlong bilang, ang salita ay bahay. Alin sa mga sumusunod ang katunog ng salitang bahay? Baha,
tulay, bukas. Para sa ika-4 na bilang, ang salita ay marumi. Alin sa mga sumusunod ang katunog ng salitang marumi? Gabi, malinis, masaya. Para sa ika-5 at huling bilang, ang salita ay bilog. Alin sa mga sumusunod ang katunog ng salitang bilog? Tatsulok, itlog, bula. At dahil nasagutan na natin ang ating maikling pagsasanay at pagbabalik tanaw, sigurado ako na handa na rin kayo na talakayin ang ating bagong aralin. Simulan na natin. Bilang panimula, kilalanin muna natin ang pinagkaiba at pagkakapareho ng tula at bugtong. Ano-ano nga ba ang kanilang katangian at ang kanilang pagkakaiba? Ngayon mga bata, tingnan mabuti ang larawan na nakikita ninyo sa screen. Ito ay tinatawag nating Venn diagram. Ito ay nagpapakita ng pagkakapareho at pagkakaiba ng dalawang bagay. Alamin natin kung ano ang pagkakapareho at pagkakaiba ng tula at bugtong. Una, ang tula ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsusulat. Samantalang ang bugtong ay isang pangungusap na nakatagong kahulugan at nilulutas sa pamamagitan ng palaisipan. Ano ang kanilang pagkakapareho? Parehong sumasalamin sa lipunan, kultura, paniniwala at karanasan ng tao. Pangalawa, ang tula ay binubuo ng saknong at taludtod. Samantalang ang bugtong sa panitikang Pilipino, nilalarawan nito ang pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay ng katutubong Pilipino. Ano ang kanilang pinagtulad? Pareho silang akdang pampanitikan. Panghuli, ang tula ay mayroon ding elemento na tinatawag na ritmo at tugma, samantalang ang bugtong ay mayroong laman na tugma. Ano ang kanilang pinagtulad? Parehong mayroong tugmang salita ang bawat linya o ang bawat pahayag na kanilang ipinapakita. Tingnan naman natin ngayon ang ilang halimbawa ng bugtong. Mga bata, ito ang halimbawa ng bugtong. Una, malambot na parang ulap, kasama ko sa pangarap. Ang sagot ay unan. Ikalawa, isa ang pasukan, 3 ang labasan. Ang sagot ay damit. Susunod, kay lapit-lapit na sa mata, hindi mo pa rin makita. Ang sagot ay tenga. Kaisa-isang plato, kita sa buong mundo. Ang wastong sagot ay buwan. Hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari. Ang sagot ay paru-paro. At panghuli, hinila ko ang tadyang, lumapad ang tiyan. Ang sagot ay payong. Ngayon naman mga bata, tingnan natin ang isang halimbawa ng tula. Ang tulang ito ay may pamagat, Ang Kaibigang Tunay. Isinulat ni Al Q. Perez. Kaibigang tunay ay laging matapat. Ang
ang tulong ay laan sa lahat ng oras. Siya ay mabait at saka marangal. Sa lahat ng saglit ay maaasahan. Sa pangangailangan ay laging handa. Nang ang kaibigay hindi mapahiya. Siya'y nakalaan kahit na magtiis upang mapagbigyan katotong matalik. Kaibigang lubos, kaibigang tapat, ay kayamanan din ang nakakatulad. Ngayong nakita at nabasa na natin ang ilang halimbawa ng bugtong at tula, tingnan naman natin ngayon ang kanilang katangian. Balikan natin ang unang halimbawa ng bugtong sa binasa natin kanina mga bata. Malambot na parang ulap, kasama ko sa pangarap. Mapapansin niyo mga bata ang may bilog na kulay pula. Ito ang tinatawag nating bahagi ng bugtong na tugma o pares ng salita na magkatunog sa dulo. Ulap, pangarap. Pareho sila ng tunog na up o titik P sa dulo. Pansinin naman ang kwadradong pula. Ito ang tinatawag nating bahagi ng bugtong na nakatagong kahulugan. Ito ang magsisilbing sagot sa palaisipan sa bugtong na ating binabasa. Balikan naman natin ngayon ang tinalakay nating tula sa halimbawa kanina, ang kaibigang tunay. Pansinin mga bata ang may bilog na kulay pula. Ito ay tinatawag nating tugma. Pares ng salita na magkatunog sa dulo. Dahil katulad sa bugtong, ang tula ay naglalaman din ng magkakatugma o magkakatunog na salita. Pansinin naman ngayon ang mga nakakahon na kulay pula. Ito ay tinatawag nating taludtod, masisining na linya sa bawat saknong ng tula, o mga makahulugang linya na tinataglay ng bawat tula. Pansinin naman ngayon mga bata ang may kahon na kulay dilaw. Ang tawag dito ay sakno. Isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya at tinatawag din nating taludtod. Sa pagkakataong ito, ang ating halimbawa ay mayroong 5 saknong. Ang kasunod naman nito ay ang tinatawag nating ritmo. Ang ritmo ay tumutukoy sa bilang ng pagpapandig sa bawat linya o taludtod ng tula. Halimbawa, unang linya ng ating tula ay kaibigang tunay ay laging matapat. Yun ang pagpapantig o tinatawag nating ritmo. Ito ay mayroong 12 pantig. Kaya ang ating tula sa araw na ito ay may 12 ritmo o sukat. Yan ang mahahalagang impormasyon mga bata na dapat ninyong malaman at makita ukol sa pinagkaiba ng tula at bugtong. Ano naman ngayon ang mga dapat nating tandaan? Una, dapat nating tandaan na ang tula ay isang katha o sariling gawa na nagnanais na maipahayag ang nararamdaman sa pamamagitan ng pagsulat. Ito ay binubuo ng taludtod o tumutukoy sa isang linya ng mga salita, saknong na tumutukoy sa isang grupo ng taludtod, sukat o ritmo na tumutukoy sa bilang ng pantig sa isang taludtod, at tugma na tumutukoy sa parehas na tunog sa hulihan ng taludtod. Dapat rin nating tandaan na ang bugtong ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang palaisipan. At ito, sa panitigang Pilipino, nilalarawan ng pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Ito rin ay nagtataglay ng tugma. Mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay may natutunan at nakadagdag sa inyong kaalaman tungkol sa pagkakaiba ng tula at bugtong, gayon din sa kanilang katangian. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli, ako si Binibining Crisel Ladja. Maraming salamat. Paalam!